madali niyang madedetect kung saan yung threat. Pero ngayon ay simulan na natin ang game number 3 para sa huling serye ng araw na ito, Blacklist International at Minanipos. Grabe yung games natin, no? Lahat pang grand finals. Okay, kahapon pa yun eh. Ramdam ko rin eh. Kasi nga, 4 PM, MPL MPL na, 10:07, MPL pa rin. Okay. Pero ayan, tingnan natin ang mga emblems. Same formula para sa magkabilang koponan. Pero itong Lilian na to, naka-double boots. Oo. Naka-agility, tsaka Wilderness wilderness. Blessing, ang bilis gumalaw niyan. Ang lakas mang zone niyan. Pero sa Doming dito, kita natin yung kanyang lane dominance. Although lamang sa... actually, now nang mag-level 2 si dito. Pero napiprison na ng wave dito sa Doming. Nag-busy first skill. Nag-busy first skill. Hindi, nalasit niya. Okay. Nalasit niya lahat, so good pa Pinili rin. niya i-clear yung wave. Oo, clear na lang. Level 4 na si Sensui dito. Edward at itong si Kirk. May kita natin na disiplinado din si Kirk kasi alam niya na malulugi siya if ever man na makipagsabayan siya. Kasi yung yu niya, masakit yun eh. Tsaka first time natin ata di makikitang Arlod si Kirk eh, no? Ganda nung ganda nung ginawa ni Sensui. Hindi niya tinapos yung crab team kasi hindi makatawid si Edward. Kasi para sa kanya yan eh, para sa kanya yung mga scrolls na yan. By the way, hindi pa natin na-discuss to, yung mga bagong crabs. Oo. Ay, binigay kay Haji. Ipag-4 nila. Ipag-4 nila sa mid. Papagayin nila si Haji, no? Oh, grabe yung Hindi pala play. yun. Tapos magka-cut sila, magle-level 4 yung post 4 tsaka post 5 dito sa cut. Oo. Tutura lang isang beses yung Barats. Tapos papaklear na, no? Oo. Level 4 silang dalawa. Magle-level 4 si Haji rin sa mid lane. Gawin kasi natin yun sa rank games. At least may natutunan na tayo na bago, no? Malamang sa malamang. Oo. Gagawin na yan sa right games. Ang tindi. Actually, hindi pala nag-level 4 si Haji. Pero mas mabilis. Pero pwede. Oo. Hindi kasi kinuha ni Yue yung ibang XP. Dumaan siyang mid. Oo nga. Pero, Anyways, nakakuha yung blacklist ng... Turtle. Turtle para sa kanila. Now, Spider Miles. Sabihin na natin na, alagang-alaga lang talaga ni Spider Miles itong si Lancy. And yung ikot laging sabay. Blacklist International naman, sila yung kailangan mag-adjust dito with a flicker. Haji! Divine Judgment, tatamaan si Domeng. Mapa-first blood. Ayun na, nirecola na rin ni Haji. Sama si Oheb. Actually, ito yung strength ng Blacklist International. No? Meron silang utilization ng Kaja pagdating ng early game. And yung existence ni Barats for Blacklist International allows them to have a better time sa early game. Kagat. Sensui, grabe, kinakot lang. Itonas welcome. Binabato ngayon ni Kaizen. Ito lang yung Binabanatan problema. lang si Sensui. Nilabas si EG Boy. Ang ganda ng ultimate ni Spider-Man. Naiiwan yung dinosaur. Yan, naipit siya doon. And ang sakit na rin. Early game pa lang, ladies and gentlemen. Lancy, nararamdaman na kagad. Pero speak of nararamdaman, hindi siya tatantanan yan, pre. Oo nga, bad trip talaga yan si EG Boy. Si EG Boy. Si Eternal Guard. Nung una di ko na-gets yun, pero nga, EG nga pala yung EG Boy yun eh. Shout out sa mga kuya guard natin dito, ha? Yan. Oo. Shoutout sa inyo. Oo. Kung may Eternal Guard, meron din tayong mga tropang security. Tama. Doming, Spider-Man. Level 4 na si Spider-Man dito. Grabe. Sakit ng damage kagad, ha? Oheb. Nakikipag-kulitan lamang. Pero alam mo na tinatansya din lang ni Oheb, knowing na ngayon ay available na rin yung kanyang corrosion sight. Hindi niya ma-atim na mahuli dito. Pero speaking huli, Yatapata si Yue dito. Okay, mo i-flicker si Yue. Pero alam ang tapang nito ni Kaizen back siya. dive in. Siya lang ata nakikita kong ganyan yung ganyang ka-gera. Kapag may utility rover ka, basta kadikit mo yung utility rover mo, any hero na makita mo na out of position or kahit nasa mid lane, pwede mong backguard, kasi force out ka ng battle spell. Kasi ang kinagandaan sa back siya, pwede ka kagad mag-disengage. Pipindutin mo lang yung Tortoise Poisons, tapos labas ka na. As long as walang displacement spell. Tsaka may movement speed din kasi mula dun sa huli healing mula ka dito kay Spider-Man. Pero second turtle, sisigil pa rin ng Blacklist. Hatak, hindi gagawin. And si Edward at ang buong kupunan ng Blacklist International makakaligtas pero sa taas. Okay. This time nalalaro na ng Blacklist yung laro nila na objective. Kasi for 2 turtles, walang contest. Yes. Yun yung yun yung downside, di ba? Yung pinag-uusapan nga natin kanina na naka-natal na kayo jungle kayo. So ayaw nyong mapatay kagad itong hero na to kasi kailangan makaipon eh. Iba yung story ng laro kapag ganun yung setup ng end configuration ng games or yung comp ng Blacklist International. Pero this time around, back to basics.
ang Blacklist. Ito yung macro metagame talaga na kilalang kilala sila. Objective taking, alam ng roamer nila kung kailan dadalo sa mid, sa gold lane. Binabangkit to ni Haji kanina sa interview niya. Iba ang ikot ng tank ngayon. Pero kita natin sa laro ng Blacklist International, alam nila kung ano itsura and takbo ng early game. Feeling ko gets din talaga ng Minana eh. 3-man Purify para sa kanila. Nire-respeto talaga nila yung mga pang-hold, yung mga yung mga panghuli dito ni Sensui. Yung lamon. Yung yung lamon. Oo, yung Detonas welcome. Detonas. Napapurify ba yung curtain call nung CC? Oh, yung tali. Yung tali, napapurify din. Okay, so ngayon, libreng turret dito sa may bandang itaas at ang Blacklist International nakakalamang na ng 1.5k. Siya lang game natin, classic Philippine game. 6 minutes, 2 kills. Oo, Alam mo na yan, ano yan, 1 kill per 3 minutes. Oo. Galing ko. Quick match. Napapiligan na naman si Yue. Flicker Yue, alam ng Minana Evos ito, 18 seconds. Ang mahirap kasi dito sa Minana, kapag yan yung lineup mo, Lilia Claude, tapos meron ka pang Rafa, pag nag-18 minutes plus to, ang hirap tapusin ito eh. Oo. Bilis ng clear wave, no? At saka, kayang-kaya mo mantunaw eh, with the Claude. Pero ang difference again, bakit natin, very similar to game number 2, pero this time around may win condition, yung Blacklist International, yung effectivity ni Kaja. Kaya yun yung point of question dito for Blacklist International. How well can they utilize this Kaja? Kasi may carry, Kaja combo sila. EG Boy, nilabas na ngayon. Surprise! This time si Kaizen. This time makakuha na naman ng turtle si Sensui. 3 turtle, but Lancy will take down US. So that's a hero for a turtle. Binahabol niya si Doming. Na-burst niya yung Claude with ultimate. And also again, yung Kaja, na-utilize na naman ng Blacklist International. With the Divide Judgment, hinila niya si Kaizen para hindi makaretry yung jungler na Minana Evos against Sensui. At least kahit paano nagkaroon ng trade dito ang Minana Evos at si Yue ang kanilang puro. Lancy Pulado. Alright, okay, alright. Gamit ng Black Shoes, nandito pa rin si Haji. Wala siyang mangila. Alam ni Lancy na walang ila. Nandito si Kaizen. Kaizen, rolling out. Gulong-gulong lamang muna and nandun na kagad eh sa paligid eh. Itong si Spider-Man. Magkikita ang dalawang junglers. Ito mahirap si Edward. Tingin ko may bago siyang favorite. Sino? Itong CC. Parang kung alin tulad mo itong CC, parang ano to, no? Uranus na may stun. Uranus na Tamos. No. Hindi, ang kulat Uranus kasi na nito Tamos eh. na na Carmilla. Ang kulat, may damage. Tapos pwede ka itali. Yun nga, may stun. Yun, okay. 1-for-1 tower trade. Macrong laruan lang for both sides. Medyo pabor lang din for Nakari kasi mas lumalaki yung mapa nila. Meaning mas malaki yung ginagalawan nilang threat with the Kaja. Kasi again, kapag di nila makita yung Kaja carry dito for Minana Evos, ang hirap umanap ng pwesto kung saan makakapag-aggressive play sila versus Blacklist International. And feeling ko yung attention din kinukuha lang muna ng Minana Evos para mabigyan ng space itong si Doming at makakuha lamang at nagpalit na nga rin naman itong Gold and XP. Edward pupunta na sa top lane pero alam ng Minana yung plano nila rito. Gitna ay open pa rin. May kita mo talaga eh, no? Ramdam mo eh. Parang may pinaplanong masama dito ang Blacklist. Ganda ng pwesto nila sa mid eh. Alam mo yung umaamba. Parang may long walk na conceal play eh. Mala-echo yung ganung dati nung naalala sa si Yawi. Yung pass break conceal play. Ikot, no? Yun. And Minana Evos ngayon, iniingatan lang nila na mahuli at makita sila. Pero buti na lang, andun yung pokes ni Yue. Dadambahin dito si Sensui. Subukan nila. Subukan nila Sensui dito. Bumabanat na si Doming. Alam nila malalabas si EG Boy. Nandun yung EG Boy. Blazing duel para kay Doming. Out. Pero nandun sa batang gitna si Edward. Kaizen. Namumula. Kalahati ang buhay. Na-divine judgment siya na paggamit ng poison. Pero hindi ba enough ang true damage na meron si Haji abang makaka-out naman si Edward. Makakuha ng isang kill ang Minana. Yeah, pero duguan sila dito. Magandang idea para sa Blacklist na umatras. Reset muna. Kuha muna ng purple buff dito si Sensui. And yung Lord na ito ay marireset muli. I was mistaken. Si Edward ang na-deads at ang naka-out ay si Doming. I would say medyo napasama doon yung Detonas welcome over. All the while yung sacrifice ginagawa ni Edward, naubos yung vengeance niya. May hila na gagawin Doming. Nakap na gagawin ng Lord. Tingnan natin kung makatulong pa yun. Killing spree na ngayon si Lancy. Babanatan ni Kaizen. Buhay pa rin si Kaizen. Hindi tumama EG Boy. Actually yun, ninampas siya ni EG Boy. Nakakuha pa ng kill si OM. Lalaban na ngayon si Sensui. Meron pa siya retribution. May nakap na gagawin ng Lord. Detonas welcome. Yum. Delicioso. Si Sensui pa makakuha ng Lord. Makakuha sila ng kill. Mawala si Kurt. Pinilit masyado ng Minana as Blacklist
will take down 2 plus the Lord. Inantay ng Blacklist kasi ano pa hindi pa full stock yung big guy eh. At pagpasok doon ni Sensui, masyado nang malalim itong si Kaizen at talagang hindi na hinayaan ng Blacklist International na umabot pa doon sa threshold na pwede mo nang i-retry. As much as gusto mag-zone ni Kaizen and yung tiwala niya with the heals na magagaling mula kay Spider Miles, yung damage output ng Blacklist International, again, walang pakialam sa nararamdaman mo kahit ilang armor yung bilin mo, HP-based. Yung damage ni Kari, pati na rin si EG Boy. Yeah, and ngayon, Brute Force Breastplate ay available na rin para kay Edward at unti-unti na nilang iniisa-isa yung mga Torre dito pero si Sensui. Counter go lagi yung EG Boy, no? Tsaka yung Curse Grabs, yung first skill, second skill nung Gert na Gert eh. na Yue, lagi niyang pinaka-counter go. Ang ganda ng attempt ni Gert na ipit sa ilalim ng Torre and kasunod pa yung Holy Baptism. Pero again, full stacks din kasi yung big guys, so mabilis lang yung crowd control. And again, yung pag-cover na ni EG Boy. Pinotektahan niya talaga yung dinosaur ng Blacklist International. Yeah, wow. Another block mula kay Yue sa mga ganong classic situations. Yeah, and kita natin no na dito na pumapasok yung mga experience na nadala nila, nakuha nila sa mga international tournaments. And kung mental toughness ang pag-uusapan, isa kami sa pinakamalulupit. 12 minutes, 3-4 kills. 7 lang yan, guys. 7 lang. Oo nga, no, ang baba pa ng kill score. Ang rule dito sa Pilipinas, mas mababa yung total kills sa Hila time na naman. game. Hila na naman. Holy Baptism popped. Edward will pop the Vengeance. Okay, relax lang. First Lord pa lang. Ang bilis ng clear wave dito ng Minana Evos eh. Usually talaga yung first Lord. Okay, Haji Finger and Divine Judgment. Babanatan si Kirk. Wala na si Kirk ngayon. Pero si Sensui nasa bandang loob. Binabanatan lang siya dito. Mawala si Sensui. Free hit ngayon. Si Pal, Doming, Kaizen. Magro-roll out. Sino babanatan si Edward? Blazing Duet. Free hit din si OM dito. Spinning Light Wheel through damage. No mana whatsoever. 50 seconds on the next Lord. Magbabasag pa ang side ng Blacklist International. Basag ang Torre. Magbabak na ngayon ang Blacklist. Nagumpay ang plano ng Blacklist International dito. Nalagasan sila ng isa. Wala si Sensui. Pero hahabol pa ata dito. Low HP ang Blacklist. Itutuloy nila si Edward. Actually, mag-change target sila. Si Aji ang gusto nila. Lancy will take that mega kill. Sabay kunin na lang natin muna yung Repolyo. Sabi dito ng Minana. Grabe, ang bilis ng pag-counter dito ng mga Minana Evos at ramdam mo na hindi nila hahayaan na walang magiging trade doon. Nabasag man yung Torre doon sa may bandang ibaba, pero okay lang kasi nakahuli din naman kami at nakapag-trade kami. Pero sa perspective ng Blacklist International, panalong-panalo sila doon kasi either way, aabot si Haji dito sa may Lord Spawn and nakuha nila yung first base tower ng Minana Evos. Again, ang mission mo sa first Lord King mo is kunin yung control sa jungle side ng kalaban mo and maybe crack a tower under the base of your enemy. Oh! Okay, naku si Sensui mag-isa. Okay, Sensui kalate ang buhay. Lumabas na naman si EG Boy. Oh! Tatlo pa natin ngayon. Si Kaizen na mahihila. Kaizen, pulado. Mega kill si Oheb. Sino ngayon ang nakakuha ng retribution dahil walang kalaban dito si Sensui. Sumukhang Free Lord to. Magbabak ang Minana Free Lord for Blacklist. Grabe, Yue with the chain CC on 3 heroes. Ang ganda ng pagkaka-layer ng spell, binagsak si EG Boy, tapos tsaka lang lumabas yung mga kamay. Oo. Hindi na nakalapit eh. Tsaka sakto din yung Mises expert eh. Gusto sana ni Casey na pupok lang or aangas lang sana. Pero hindi na siya nakabalik dun sa mga teammates niya eh. Wow, Yue, another extra save. Hindi yung usually pinang-kokombo yung EG Boy na yan eh. Yung ginagawa niya, counter go. Pang-stun, pang-stun, pang-cancel doon sa pinaplano ng Minana. Kasi nga sama-sama sila. Alam mo na kagad yung idea at mababasa mo kagad yung ganitong klaseng komposisyon. Pero yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Ang bilis ng clear wave dito ng Minana. Kaya to. And kaya nila talagang dumipensa rito. Andun pa yung, malayo-layo pa yung mga minions. So isusuko na ng Blacklist yung pagkakataon nila. Reset para sa Minana. Ito yung benefit na meron ng Claude Lilia. Habang tumatagal yung game, okay lang din naman sa kanila kasi mataas din ang kanilang DPS. But so is the carry. And dagdag pa natin dyan si EG Boy. And of course, pati na si Edward kasi again, HP-based din yung kanyang mga yoyo. Pasok ngayon si Haji, pero maka-counter go siya. Nilabas naman si EG Boy. Grass nilabas din. Pero si Kaizen dito ay buhay pa. Unstoppable mula kay Lancy. Nakuha yung top. Problema ng Blacklist si Lancy ngayon. 5-0 and 2 mula kay Lancy. Ito na naman yung sinasabi natin problema ng Blacklist nung game number 2. Pero gusto ko yung sinabi ni Midnight dito, nakakuha naman sila dun sa may top lane. At least
gusto ng Blacklist yung nangyari na yon, pero kasi nabawasan sila. Wala si Alright. Haji dito. At si Kirk, sinasakripisyo na niya yung kanyang sarili. Edward? Mag-out. Mag-out si Edward. Ang sakit na rin talaga din nung CC. Yeah, naramdam mo na talaga eh. And ito yung mahirap eh. Hindi mo kayang hindi mo kayang i-contain lang sa isang pwesto. Itong CC na to, pwede pumunta sa likod, pwede targetin si Domeng, at hindi rin yan biro i-take down dahil naka-vengeance yan. So, magiging mahirap ito para sa Minana. Pero posible Domeng. pa rin eh. Domeng, nakita na natin kanina nung game number 2 kung gaano kataas talaga yung IQ pagdating sa MLB nito ni Domeng. Yeah, alam niya yung limits ng hero niya, and also Oo. yung farming, yung sinisigurado niya habang nag-farm siya or nag-push out siya ng lane, may nakaiwang BMS sa likod, and every single time, sobrang disiplinado niya. Kapag pa-expire na yung battle mirror image, talaga magba-back off siya, even though hindi pa niya fully na-push yung lane. Kasi again, ang concept is, pagdating sa late game, yung flow lang naman yung importante. As long as lamang yung minion sa side mo, compared sa minion na nagpo-push, okay na yun. Tutulak ang tutulak yun. High IQ play mula kay Domeng. Lalo-lalo na sa kanyang Claude. Sobrang laking feat ng achievement na to kapag nagawa ng Minana itong counter series, comeback series game. Kung makomeback man nila to, kasi for a while now, lamang ng almost 5K lagi ang Blacklist International. Yeah, and may kita natin kung paano ba sabihin natin magre-respond ang Minana Evos doon sa ginagawa ni Edward. Tingnan mo, siya lang yung nakaharap, Yue nasa likod. Talagang alam ng kupunan ng Blacklist International kung sino yung layer nila. Edward muna, Sensui next, Blacklist at si Haji at si Yue laging magkasama. Kailangang masagot ng Minana Evos ito. Puno lahat ng mga battle spells though. Oheb, binibait nila yung Lord ngayon. Kirk, papasok. Edward, papasok. Haji, pumasok. Olive Baptiste naman si Haji dito. Pero Ichiban ako. Napakaganda ng grabs na meron. Sensui with the Lord. Walpolado ngayon si Kaizen. At sa papunta sa Yue, makukuha niya si Kurt. But Lancy, inaabot si Yue. Transition! Na-trap siya! Dahil ang ganda ng Winter Transition ng gigil si Kuya mo, Lancy. 2 heroes are down. Para sa side ng Minana, Blacklist, endable ba? Yeah, hindi na tansya ni Lancy. Meron pa siyang Black Shoes, hindi niya nagamit. May posibilidad na ma-end itong laban na ito. Yung clear wave na aasahan nila para sa Lila ay wala. Andito si Oheb, 6-0-1. Tapos sa ata. Pwedeng Torre ang maging puntirya dito ng Blacklist. Ay, ang galing ni Kaizen. Hinarangan ni Kaizen. Mukhang gusto ni Kaizen narangan to. Just to make time for Lancy. Blazing Duet, ginagawa na ni Domeng lahat. Pero mahila siya. Tapos sa boxing, Blacklist International will take this series. My goodness! What a series, ladies and gentlemen, para sa magkabilang kupunan na ito. Pero sa huli, ang mga agents ng Mananaig. Wow, grabe tong series na to.